Sa kabila nga po ng pagiging championship contender ng Minnesota Timberwolves, hirap pa rin naman nga silang manalo. As of now, meron silang hawak na 3-game lose streak sa pagkatalo kahapon sa OKC Thunder na siyang nagpabagsak sa kanilang record sa 10-8 bilang number 7 sa West. At ang mahirap pa dyan, isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo dahil malamya ang laro nila sa clutch minute. Tinatalo nga sila ng kalaban, nahihirapan silang maipasok ang mga crucial shots na dahilan at sinasamantala ng kalaban. Kaya dahil nga sa napakalamyang laro ng Wolves, naapektuhan naman superstar na si Anthony Edwards na bigla na lamang nawala sa MVP talks. Since wala siyang nagagawang maganda para mabuhat at maiangat ang Timberwolves, naiitsyapwera nga siya ngayon. Malimit na lamang siyang pinag-uusapan ng mga analyst at hindi na rin naman masyadong matunog ang kanyang pangalan ngayong season. Samantala, kung inyo ngang mapapansin, nasa all-time high ang chemistry ng Los Angeles Lakers ngayon. Ito ang first time na nakita natin ang Lakers sa ganyang kasaya simula 2020 noong nagkampiyon sila. At isa sa mga rason ay ang sunod-sunod na panalo. Bukod dyan, malaki ang epekto ng ginawang pag-adjust ni LeBron James sa kanyang mga kakampi. In fact, mismong si LeBron ang personal na nagsabi, imbis na ang kanyang pangalan ang huling sabihin o i-announce sa introduction, mas pinili nga niyang ilagay si Luka Doncic. Malaki ang isinakripisyo ngayon ni LeBron sa team dahil simula nang sumali sa Lakers si Luka, hinayaan na nga niya ito na maging first option. Maliban dyan, hinahayaan rin naman niya si Austin Reeves na maging second option sa opensa. Ibig sabihin, third option na lang naman sa ngayon si LeBron James, which is nagkakaroon ng malaking impact sa kanilang mga pagkapanalo dahil nasa number 2 na ngayon ang Los Angeles Lakers. Samantala, kinumpirma ni Coach Steve Kerr na nagkaroon si Stephen Curry ng quad injury sa kanyang game kahapon laban si Houston Rockets at inaasahan na sasailalim ito sa ilang mga pagsusuri para malaman kung gaano kalala o kung gaano siya katagal na mawawala. Pero kahit anong resulta ng test, expected hindi ito makakapaglaro sa mga susunod na laban. Kaya no choice ang Golden State kundi maglaro ng walang superstar, which is isang malaking dagok sa team, lalo pat napakalaki ng impact ni Curry sa opensa. At kung sakaling magtuloy-tuloy ang pagkatalo ng wala si Stephen Curry, ikukonsidera ng front office ang posibilidad na gumawa ng trade. At ayon silang mga analysts, ang pinaka-nanganganib ngayon at delikado ay si Brandon Podziemski na isa sa mga sinisisi sa pagkatalo matapos ang malalamyang performance. Marami itong nagawang pagkakamali si depensa at isa lang mga missed crucial shots na siyang dahilan ng mga pagkatalo. Kaya mas mabuti kung gagawin na lamang siya bilang trade asset para makakuha ng mas mapapakinabangang player.